makakaya natin sa tulong ng banal na Espiritu. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 2, verses 1 to 11, and I read it for you. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability. Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. And at this sound the crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each. Amazed and astonished, they asked, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in our own native language? Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, in our own languages, we hear them speaking about God's deeds of power." Minsan po, nasasabi natin sa ating sarili, kaya pa ba? Kaya pa ba? May ibubuga pa ba? Pagod na ba ako? Hanggang dito na lamang ba ako? Hindi ko yata maipapasa. Ilan lamang po yan sa mga nasasabi natin sa tuwing nagkukulangan tayo ng tiwala sa ating sarili o kaya naman po ay napapasuko na tayo sa buhay. Ngayong linggong ito ating pong pinagdiriwang ang Pentecost Sunday, ang pagbaba ng banal na Espiritu sa mga alagad, na kung saan natitipon sila at bumabang parang mga tilang apoy ang banal na Espiritu. Nakaya nila. Dati po, kung matatandaan natin, nung pinatay ang ating Panginoong Jesucristo, sila po ay nagkulong sa kwarto, dala ng takot, pangamba, na sila din ay papatayin, sila ay nagtago. Ngunit ngayong araw na ito, dahil na rin sa pangako ni Jesus na sa kanyang pagbalik sa Ama, bababa naman ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa kanila ng iba yung lakas, motibasyon para ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Nagsilbing apoy na nagningas sa kanilang malamlam na pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero ngayon, sila ay nagpunta sa iba't ibang dako ng mundo upang ipangaral ang mabuting balita dahil na rin sa banal na Espiritu. So, tuwing nagiging malamlam na ang ating pananampalataya o nagiging tamad na tayo, nawawalan ng pag-asa sa buhay, hingin mo ang banal na Espiritu. Magdasal ka sa banal na Espiritu na regaluhan ka ng mga kaloob na iyong kinakailangan. Walang imposible sa Diyos. Kung sa tao, may imposible, pero sa Diyos, lahat makapangyayari. Manalangin tayo. O banal na Espiritu, lukubin mo ang aming buhay at ipagkaloob mo po ang lahat ng regalong kinakailangan namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.